Good day po mga ka-farming. Ngayon, i-discuss po natin yung pag-aalaga ng king crab or bulik na alimango po. Dahil mura po sa amin ngayon ang bulik na fry or yung alimango na mga crablet. Ang isa po ngayon ay nasa 5 pesos dahil bawal po ang magbiyahe, pinagbawal po ng mayor natin. Dito po kasi nanggagaling ng mga karamihan ng mga bulik na alimango na crablet na dinadala sa Bulacan, Hagonoy, Pampanga, saka iba't ibang part ng Pilipinas. Magandang breeding ground kasi ng alimango yung Bugay Lagoon dito po sa atin sa Cagayan. Dahil swampy siya, brackish water, at saka madami pang bakawan. So, ang mga mangingisda na overfish na yun, ilog natin, ang karamihan na lang po na nahuhuli ay mga crablet. So, naging ganun na po ang hanap buhay nila, panghuli ng crablet. Dati po kasi yun kasing laki ng crablet, yung likod niya kasing laki ng 20 pesos na coins, ay pumapatak ng 25 to 35 pesos each. Ngayon, dahil yearly nagkakaroon po ng crab festival dito sa Bugay, Cagayan Valley, napansin nila na kakaunti na lang yung mga malalaking alimango. Bali, nagpapaluto po yung mayor natin ng 1,000 kilos every time na may crab festival. So, naisip natin, bakit hindi tayo mag-alaga ngayon dahil mura ang crablet. So, kung tutuusin mo, i-compute mo po yun, 1,000 pieces na crablet, nagkakahalaga lang ng 5,000 pesos. Within 4 to 6 months, magiging 3/4 ang isa to 1 kilos. So, kung pagpalagay mo na 500 pesos to 800 pesos per kilo, yung 5,000 pesos mo, magiging 500,000 pesos. So, yung computation natin. So, ngayon, pinapa-clean up po natin itong pispan natin. Kasama yung kapatid ko, yung isang vlogger, nagka-cameraman, police po siya, para pag-alagaan natin ng crablet. Ang balak po natin na ilagay dito ay kahit 5,000 pieces na nagkakalaga ng 25,000 pieces na pesos. So, bumibili po tayo ng mga crablet, araw-araw may 150, 300, ganun, hanggang mabuo po natin yung 5,000 pieces. Kasi ang estimation po nila, ang isang hektarya ay kayang mag-alaga po ng hanggang 3,000 pieces daw. So, ito pinapa-clean up natin dahil medyo mababaw na po yung pispan natin dahil it takes 20 to 30 years po na hindi nagagalaw to, and madaming tumubo na po na sticker at saka yung barangbang ang tawag namin. Parang mangrove grass po sila na brackies. So, ito po yung less than 1 hectare na pinapatambakan ng kapatid ko. And umuwi siya every 2 weeks or monthly. So, ito po yung mananambak natin. Mga mahigit silang 10. Minsan, umabot sila ng 15 na katao. Araw-araw ay nagtatambak po sila. Pinakontrata po namin per square meter ang kontrata. Ngayon, ang maganda lang dito ay wala pang bagyo dahil kapag bumagyo po dito sa amin, kapanahonan ng June, July, August, September, October, November, malalakas po ang bagyo dito sa Bugay, Cagayan. Kaya yon, pinapataasan natin pilapil. Although, maglalagay po tayo ng net, papalibutan natin itong 2.5 hectares. Pero baka i-concentrate lang natin ngayon ay itong less than 1 hectares na to na pinapa-clean up kasi dito tayo maglalagay ng crabs, bangus, malaga, saka pwede din puso. Ang problema lang, kakaharapin natin yung mga malalakas na bagyo. So, ito po ngayon, nagtatambak sila yung mga trabahador natin, mga iba dyan, kababata natin. So, nakakatulong tayo dahil ang naghahanap buhay po sila dahil mahirap ang hanap buhay dito sa amin. Dahil kontrata, kumikita sila ng mga 700 to 900 per day. Pero mas mabilis naman yung galaw nila.
So kapag nasubukan namin nagpatambak, arawan po sila, 500 ang isa, medyo mabagal po. Parang ma-high blood ka. So mas maganda na lang yung kontrata. Kaya ito po ngayon ay nasa gitna na lang ang i-clean up. Eventually, matatapos na po to, third week na po sila. Estimation na 1 month, matatapos po nila yan. Hindi natin po alam kung gaano kalalim kasi at least nasa lampas bewang. May part po na malalim hanggang balikat. So, ito po yun, pinataasan natin yung mga pilapil natin. Pwede na pong magtanim dyan ng mga native trees, yung mga pakwan, kalabasa, mais, kamuting baging, kamuting kahoy. Ngayon, may mga tanim tayo nung last year, mga nyog. Pero dahil sinunog nila yung mga ibang part, nasunog po yung mga iba. So, magpapatanim tayo. Mas maganda sana kung dwarf coconut po yun. May tatanim natin para mas mabilis magbunga. Kasi 4 to 5 years ay pwede nang mamunga. Dagdag kita na rin po. Pero magko-concentrate tayo dahil ang topic natin ngayon kung paano paabotin yung 5,000 pesos na puhunan, excluding pa po yung magbabantay, yung bayad ng pispan, yung pagpapagawa. Kapag may pispan ka na, ang budget mo 5,000 sa 1,000 crablet ay magiging 500,000 kung ma-achieve po natin yon. Pero hindi po natin ganun i-compute kasi pag-aralan pala natin kung paano, kasi ang alimango po ay gumagapang, nagbubuda sila ng pispan kapag nagutom sila or talaga ugali po ng alimango na binubutas yung pispan. Kaya ito, may mga tools tayo dyan dahil may nakakabit dati dyan na mga net. So estimation natin na net sa 2.5 hectares po ay baka magkasya ng 8 balkot, 7.5 ang isa. So yun po yung magagastos. So yung pagkain, ano ba pagkain ng mga alimango? Trash fish, yung balat ng baka, medyo mahal. Mahal din ang trash fish sa amin. So ang gagawin natin yung mga halaan. Ang halaan meron lang sa amin. Hindi ko alam kung magkano ang 1 kilo, 15 pesos. Paborito din ng alimango yung halaan. So ibabato mo lang dyan, may bibiyakin mo, yung alimango na bahalang kakain. So pwede tayo magpakain bawat every 2 days kasi hindi pa po natin gamay kung paano mag-alaga ng alimango. Madami tayong kakaharapin na mga pagsubok sa mga sakuna. So dito natin mapag-aaralan, kaya tayo po ay nagblog at the same time matuto rin yung mga ibang mag-alaga. Kasi wala pa pong nakaka-perfect mag-alaga dito sa Bukid Cagayan ng alimango. Pero napansin po namin dito sa madamong bahagi ng pispan natin ay mas mabilis lumaki yung bangos kasi nag-alaga po tayo sa kabilang pispan na puro tubig na, walang kicker, walang barangbang. Yung mga bangos natin ay maliliit. Mga after 10 weeks po, mga 2 daliri pa lang yung lapad. Samantalang dito, 4 na daliri na po yung lapad ng bangos. So, triple yun bilis nila. So, in-analyze po natin na ang bangos, mas katulad po yan, o ticker po yan, or river grass. Ang bangos ay mas mabilis lumaki kapag ganitong masukal yun yung pispan mo. Ang problema nga lang, dito kasi sobrang kapal kasi. So maganda sana kung may maiwan sa gitna niyan. So kahit tatanggalin po natin, may tutubo at tutubo pa rin. So yun isa sa mga napansin namin kung bakit mas mabilis lumaki yung bangos dito kaysa totally na clean up na walang damo sa gitna. So ang kailangan lang natin dito ay pataasin yung pilapil natin. Ito po mahigit 1 taon na po yung taas ng pilapil natin. High tide po ngayon. Ito yung bagong tambak na pinagawa nating pilapil, malapit na sa tubig dahil high tide po at saka mataas ang tubig. Ito po, pag natapos ng palibutan ng mataas na pilapil, maglalagay tayo ng prensa kahit imbornal lang dahil sa kabilang pispan napansin namin na okay naman yon, isang imbornal. So, hopefully, sana yung tag-ulan na darating, medyo umulan naman na, hindi naman tayo pa namamatayan ng mga isda, hindi katulad sa mga piskillas sa
sa Pangasinan. Madami pong nagsilutangan kaya mura po ngayon ang bangos 10 to 20 pesos. So ito po yung pinapa-clean up natin, yung view. So ito po kulang isang hektarya. So ito yung mga nabili natin sa mga mangingisda, mga crablet na kasi laki ng 20 pesos ang mga likod nila or mas malalaki pa. Singgelan po ang tawag namin. Ito yung size na ganito. Ang bayad po dati nung open pa na biyahe papunta sa ibang probinsya ay 25 pesos hanggang 35 pesos each dahil malalaki na po to. Mga 3 buwan pwede nang anihin. Yung bulik po yun. May mga pulaan naman na mura lang, 2 piso, 3 piso, yung mga ganito kalaki. So, araw-araw may nabibili tayo 200 pieces, 300 pieces, kasi hindi naman sa buong bugay tayo namimili. Mga kapitbahay lang natin na ganyan ang hanap buhay, panguhuli ng crablet na pangbenta. Ngayon, hindi bawal dito sa amin ngayon to dahil dito naman, hindi naman natin ilalabas sa ibang probinsya. Bagkus in-encourage nila yung mag-alaga mga pispan dito para kapag may mga dumadayong mga bisita, may nabibili sa palengke dahil mas mataas po yung demand, nagkakaubusan po dito ng crabs. Dahil ang crabs po dito sa atin, iba yung lasa. Yung mga iba kasi mapanghi, parang iba yung lasang putik nila. Dito sa atin, yung mga matataba talaga ay masarap. So, ito po tayo, pinapakawalan natin yung nabili natin na mga 200 pieces. Inipon muna rin sa sako. Mga mangingisda po, hindi po ganyan kadami ng huli nila. Minsan nakakahuli lang sila ng 10, minsan 20 piraso, 30. Madami na po yung 30 pieces. So, mahirap pong manghuli ng mga crablet. Maghapon silang nagtatalakab. Talakab nila ay 100 pieces. So, minsan lugi pa sila sa pamain kasi mahal nga ang crush piece sa atin. Ngayon, kapag ganito na pangit ang panahon, ang inisip ko na papakain natin ay yun, halaan or tawag namin, makakatulong pa tayo sa mga naghahanap buhay na ang trabaho nila panghuli ng halaan or cargo. So, ito pa po yung nabili natin. So, more than 1,000 na po yung naiipon natin dito. So, ibig sabihin, naka 5,000 pesos na tayo mahigit. Ang target natin, after 4 to 6 months, kung mapapalaki natin sila ng 3/4 kilo, 1/2 kilo to 3/4 kilo, na ang presyo ay 500 to 700 pesos per kilo, ay ganun kalaki. Yung 5,000 pesos mo, magiging 500,000. So, ang bilis po, no? So, ito naman yung mga alaga natin na bangos na sinasabi ko, na after 10 weeks ay pwede na silang i-harvest. 3 fingers to 4 fingers na sila. Naglagay po tayo dito ng 7,500 na pieces na 3 inches ang laki 10 weeks ago. Pero aside from that, may alaga pa dati tayo dito na mga tilapia na galing sa freshwater. Kaya konti lang yung natira nung naging brackish water na to. Kasi kung tag-ulan po, dahil catch basin tayo, maluwang ang mga palayan, ang ilog po natin, ang tapunan, papunta sa dagat. So, napapasukan po tayo ng tubig tabang. Kaya nabubuhay po yung nakuha natin na fingerlings na tilapia, nabuhay sila. Pero umalat na, wala ng ulan, naging tagtuyot na, pumapasok na po yung tubig alat galing sa dagat. So, madami pong mortality. So, eto ngayon, masaya lang magpakain, nakaka-relax. So, eto yung mga bangas natin. Eto kasing, kinakatayo natin ay floating house ng mga drum ang nakalagay sa bakal sa ilalim. So, naitutulak to na ilalagay doon sa malapit sa prensa. Dito naman malapit sa highway yung bahay natin. So nakakaubos yung mga bangus natin ng halos mahigit isang sako na per day. Ngayon sabi namin dadagdagan yung pagpakain natin si Kadong. Yung tagabantay din natin kapag gabi. Dito sa pispan natin, ito yung mga nahuli nating alimango
na pinapataba muna natin. Ang hinuhuli nating mga alimango ay yung mga malalaki, more than 1/2 per piece. 1/2 kilo per piece po. Pero kailangan patabain 3 weeks. Araw-araw pong papakainin ng trash piece or every other day. Para after 3 weeks to 1 month, titignan natin kung mataba na sila. Yun po yun, binebenta natin. Kaya mas mahal po ang alimango natin. So sa 1 kilo, minsan 500 to 700 hanggang 1,000 kung talagang kulang ang alimango. So, eto po, nag-enjoy tayo na magpakain ng mga pangos, tilapia. May konti pong natitirang sugpo to dahil naglagay tayo dati ng sugpo dito and umapaw. Pero hindi nakuha lahat yung mga sugpo natin. So may mga sugpo pa rin dito na pwedeng huliin, kaso nga lang hindi tayo makahuli dahil yung mga kanya bangus dati sa mga tilapia. So eto, papakain lang tayo para ma-relax tayo dahil sa sobrang init, pagod, kaya minsan nakakatulog tayo dito. So, ito po ang fish pan natin. Malapit po to sa highway, bandang malapit sa highway. Yung prensa naman, ilog na po. So, mapapansin nyo, malalaki na yun bangus natin kumpara sa kabilang fish pan. Ngayon, ang balak natin, i-vlog natin every 2 weeks or every week. Kapag may nabibili tayong mga fry, ay papakawalan natin. Tulong na rin sa mga mangingisda dito sa amin dahil mahirap talaga ang hanap buhay dito sa amin sa Bugey, Cagayan. Dahil ang mga bukid na ngayon, may mga harvester na, hindi na panggapas yung mga tao. Sa dagat naman, hindi na ganun namin nahuli sa dagat. So, eto pa yung pinag-alaga natin nung fry pa lang sila 10 weeks ago. Ngayon, medyo malalaki na sila. Pwede nang i-harvest yung iba. So, konting tiyaga na lang. So, eto, palilinisan sana natin yung fish pan, pero may ginagawa pa. Mapa-clean up pa. So, yun. Paano natin kayo ma-achieve yun? 5,000 pesos na puhunan para maging 500,000 sa loob ng 4 to 6 months. Kaya samahan nyo pa po kami para tuklasin natin kung paano ma-achieve yung mga ganung goal, kung achievable ba siya or hindi. Pero ang balak po natin ay maglalagay po tayo ng 5,000 pieces times 5 pesos each is equals to 25,000.